idol, papahinga muna tayo dito sa ilalim ng punong manggano kasi mainit po doon sa bandang taas at alas 12 na rin. Yan po yung sambong, oh. Grabe po ang taba ng sambong mga kalods. Yan po ay sambong. Sa amin yan, yung dahon yan nilalaga namin yan para inumin sa umaga. Yan po yun minsan inainom ko. Ang sarap ng hangin dito mga kaidol. Pag naka, yan. Dito tayo nanghingi tayo ng sabaw. Nagluluto pa si Madam Yula. Ayan si Madam Yula, hinihintay natin na matapos yung kanyang niluto na sinabawan na manok para makahingi tayo ng sabaw. Ayan. So ikutin natin to para sa inyo mga kaidol habang napapahinga tayo dito. Kahit wala tayong pahinga, ang pahinga ko ay para sa inyo. Iikutin ko to para ma-update ko kayo. Ayan. Dito. So yung paligid dito ay napakalinis pa rin, you know, tulad pa rin ng dati. So kunwari nakatira kayo dito, kung sa kunwari nandito kayo ngayon, ang mararamdaman nyo dito ay sobrang relax po, sobrang nakaka-relax po ang lugar, lalo na ang dami nyo makikita ng mga bulaklak na magaganda galing sa kabundukan na dala ng ating team, no, para lang po itanim dito sa PB Farm. Ayan. So yung paligid halos na puno na po ng mga bulaklak. Ayan. Samot-saring ano dito, mga bulaklak na tinatanim po, no, para mas lalong gumaganda po yung PB Team House. Mas lalong gumaganda po yung paligid. Ayan. Ang mga bulaklak na makikita natin sa kabukiran, yan dito, marami yan dito sa PB Team House. Halos nadala na po nila lahat dito. May iba nga mga bulaklak dito mga ka-idol na talagang hindi po siya nabubuhay mismo dito sa PB Team House kasi po siguro hindi niya kayang i-absorb yung klima, no. Ito pakita natin, nag-iisang na parang hindi niya kakayanin po yung klima dito kasi kailangan po ito sa malamig talaga po na lugar ito. Ito po siya, ayan, oh. So talagang wala na po, walang ano na po siya, parang patay na siguro to. Ayan, oh. May isa pa naman natira. Ayan, hindi na masyadong kalakihan. Kadalasan yung iba, dalawa na lang po pala yung natira. Ayan, oh. Ayan. Ayan yung isa at saka mayroon pang isa dito. Ayan ito. At yung ganyan, yung isa ay wala na talaga, wala nang pag-asa. Ito. At saka yan, wala nang pag-asa, mabubuhay. Pero yung ano nila, yung ang mas nakakaganda dito, yung mga puno ng kawayan, yung bamboo tree na nabili nila at itatanim nila dito ay grabe, oh, ang ganda at napakaraming dahon na. Ayan. So hindi po kayo mag-alala dito mga ka-idol kapag nakatanim kayo ng ganito kasi hindi naman po siya lumalaki ng mabuti. So ballistic lang po siya, hindi siya lumalaki na sobrang laki. At dito nanatili pa rin malinis at magaganda pa rin yung mga bulaklak, you know. Ayan, pati yung PB Team House ay ganoon pa rin, hindi pa rin kumukupas yung ganda. So yan, sa may mga balak na magpapagawa ito, mas maganda siya at unique po yung mga materials dito sa labas na nakikita nyo. Ayan, sa mga bulaklak natin. Ayan, mga bulaklak sila na galing din sa kabundukan. At ang dala po nating parang itak or guna sa amin tawag sa Bisaya.
At dito rin may bonsai sila na tawag dito sa amin baliti. Ang nilalagyan lang niya ito, nakapulupot lang po yung kanyang mga ugat dito sa bato. Yan o. Yung sa kaang lang, ang doon lang po siya sa paso nakalagay. So yan, at ang dito ay may maliliit at may malalaki din. Yan o, sobrang laki. Nilipat po nila yung yung natumba doon sa kabila. Yan o, doon kasi nakalagay yun sa kabila, yung natumba ng buhat ng malakas na hangin, natumba siya at pinalitan ng bago. Yan o, ayan, pinalitan ng bago. So ganun pa rin, maganda pa rin naman, no? So dito at yung mga halaman palaging inaalagaan nila Melvin, tinatanggalan ng mga damo, no? Dito sa gilid rin sa tambayan ay may mga magagandang bulaklak din. Ayan. Makikita nyo talaga yung kapaligiran. So yung dito, ayan o. Ayan yung mga mais-mais. At pupuntahan rin natin yung alaga ni Junjun ng mga manok. At dito manabuhay na po yung sili na tanim nila. Yan, tuloy pa rin tayo mga kalods. Yan po yung tanim nila na sili. Na may nagkaroon na po ng bunga. Yan ang lalaki ng mga bunga. Ayan. Ano, ang ganda. Masarap sa tinula. Ito. So yung mga tanim nilang sitaw dito, ang dami pa rin bunga, no? Ilang beses na to nila na napagharbisan. At yun o, may lemon tayo. Ayan. Ayan o, yung mga sitaw nila, ang daming bunga. Ayan. So tingnan natin yung mga nilagyan natin na abono ng durian. Yung durian na inabunuan natin. Ang ganda na po ng pagkatubo niya mga kalods. Ayan. So maganda ang durian pag naabunuhan. Dito nagkaroon na rin ng malunggay dito na tinatanim nila. So yung tinatanim ko dito na luyang dilaw ay hindi pa po siya tumubo, no? Ayan, yun na rin yung tanim nila na dragon fruit ay nag-umpisa na po siyang gumapang. Ayan o. Ayan, at yung mga okra na po silang tanim yan mga kalods. Ayan. So dito tinagtanim tayo dito. Pero pag tag-ulan to madali lang tong tumubo. So yung mga mais ay ang tataba.
alagbati sila dito. Matawag sa Tagalog nito. Sa amin kadalasan tinatawag namin dito alagbati. Ayan. Ang ganda. Taba. Yan po ang ganda dito sa katulad nito mga lugar na malayo po sa mga bahay, malayo po sa mga tao, malayo sa crowded area, ay napakaganda kung may mga tanim po kasi direct na tayo po kumukuha sa ating farm para lutuin sa ating hapag kainan sa ating kusina para fresh na fresh. So katulad dito sa kanila ay hindi na po sila namimili ng mga gulay na kung anong mayroon dito sa loob ng PB farm nila, ay dito na sila kumuha ng gulay na kanilang lulutuin po mga kalods, mga kaidol. So ayun, napaka presko at nakatipid rin, no? So ganun po yung pamumuhay dito sa PB farm, PB house na kanilang tinitirhan ngayon. So dito at may mga puno pa rin ng mga natira dito mga kaidol, yan, no? Na handang magbunga kapag kanya na pong pagkakataon na magkaroon siya ng bunga ay ayan, na bumubunga na po yung iba, mayroon ng bunga. So puntahan natin yung kanyang mga manok. At dito mga kalods, ang tinatanim lang nila Junjun dito yung ano lang, yung durian, tsaka may balak sila dito na itatanim, iwan ko kung ano. Dito napakalinis na, pwede na po itong pagtaniman kung anong gusto nila. So may naitanim na sila dito na mga puno ng durian. Yan. Lakas ng hangin dito, no? Makikita nyo yung mga nagsasayawan po yung mga dahon ng saging. Sobrang lakas ng hangin, napaka-presko ng hangin dito. You know. So yun, dito puntahan natin yung kanyang alaga kasi nagkaroon na daw ng mga itlog. Kanyang mga manok. Ito taba ng mga durian, oh. Ito ay tinatawag sa amin mga kaidol, sinusunog nila yung rumlon or ginagawang ano ba tawag yan, yung sa sahig, yung sa Bisaya banig. Ito po yung ginagawa namin noong una sa bundok. Kinukuha namin yung mga dahon katulad nito. Ito yung mga dahon niya, mga tangkay niya nito. Pag sobrang laki tatanggalin yan, tapos dad yan sa init, at pag matuyo na may proseso yan na gagawin para at least magiging sahig or banig po siya, no? Ayan, tayo sa manukan ni Junjun. Tingnan natin. Tamang-tama po yung ginagawa ni Junjun dito mga kaidol. Ito po yung kanyang manukan. Tapos may tanim siya dito, ang tanlad, lemongrass. Pwede na to. Pag dumami na po kanyang manok, pwede na tayo mag-ihaw o magluto, magsabaw. Dami niyang manok dito. Itlog na kanyang manok, oh. Ayan. So, ganda. Karoon na po ng itlog. So, dito po pala ng itlog yung kanyang manok.
Marami na dito. Ang linis na po yung ano, ilalim. Ba't niya tinanggal yung mga itlog na naglabasan? Balik natin. Naglabasan yung mga itlog. Bali 5 piraso po yung itlog ng manok mayroon dito. So yan, matataba ng mga manok nila dito. Yung tubig nila ay nakaganyan lang, nakasabit yung pagkain ng manok dito. Kainin natin. Laki. Ayan. So yan po yung latest update natin dito sa kanyang manukan. At dito may pangtari dito. Iwan ko kung sino nagtari nito. Ayan, so labas na tayo. Fish pan. May fish pan dyan. Pero hindi na yan sakop sa ano mga kalot. Hindi na yan siya sakop sa PB Team House. Yung fish pan dyan sa baba. So dito kitang kita natin yung bus dito mga kalot. Yan po yung buo. Ngayon sa pinakamalayo na yan sa aking cellphone. Ayan. So ang sakop po ng kanyang lupa ay kung makikita nyo yung parang may nakatayo na mga bakal or simento yan. Yan o. Kaya papunta yan sa baba. Ayan. Hanggang dyan po yung lupa ng PB Team. Yan o. Yan sa may gilid. Kita nyo. Yan may simento. Yan, nakaikot yan dito. Ayan. So ang laki ng nasasakop ng lupa ng PB Team House hanggang siya dyan, hanggang papunta pa dyan sa dulo. At ito na po yung bakod niya sa taas. Yan, makikita nyo yan. Paikot siya papunta dito. Ayan. Yan po yung bakod mismo ng PB Team. Nakalos yun. Ayan. So dyan paikot kanyang bakod. So ganyan kalaki. So kung ano tayo mga lods, kung halimbawa kung yung lupa kasi parang ano po siya, malaki po siya tingnan kapag hindi po siya pantay, kung baga hindi po siya patag. Kung makikita natin hindi po siya plain, no? Yung lupa kasi pag plain, kung titingnan natin yung 1,000 square meter, napakaliit lang. Liit lang yan ng 1,000 square meter pag plain po yung lupa. Pero dito sa PB Team House, kung makikita natin sobrang laki kasi po yung lupa niya is pa-slope po pababa. So sobrang laki. Ang lupa lang ni Sir Paul dito umabot lang siguro ng 3,000 square meter po siguro. Ganun lang po kalaki. Pero kung titingnan natin dito, kung ako po ang nagtingin sa aking estimated, parang umabot po talaga siya ng 5,000 square meter po ang laki. So ayan, kasi po pababa po yung lupa, pa-slope.
Yan po yung latest update mga ka-idol. Para yan sa inyo. Hindi na po ako nagpapahinga sa tanghali para lang masilip ko para sa inyo, sa mga minamahal ko dyang mga viewers na patuloy na sumusuporta sa ating channel sa Bitoy Daily Mix Vlog. Yan, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Hintayin muna natin, pahinga muna tayo dito. Gwapo kayo dito ba, no? Kanang pan mo, panahog ka ba, no? Sila. Diyan, nag-building na eh. Kamu doon nag-building na eh? Zero. Yaw. Lada yung building ba? Nagkugig tapak yun. Building tayo, no? Kuan na, kaya naman ang tipara ng mga gamay. Dako, gini mo ganito. Gamay, dali kayo magkuha ng mata na eh. Nabawa dyan ang mga hilamos ng gabi eh. Ayaw. Gabi ilagay, ako kabuka ba? Mangihit ako nangihi, kaya di naman mabuka ako mata. Ang technique ko na no, dali ko kayo maayo. Gapas, gapag, tangan mag-hold. Ngayon kayo. Akong bukahon ba? Magpilit yun. Hindi naman guro ni mabuka, magi pagkabuntag, ni buka na ako. Buka kayo, dayon mangihi. Sarap ka no, bawal na kang cellphone. Cellphone mo ko ato. Bawal na kang cellphone eh. Building ka na kanya, kung magbuhan ka na building, magbuka ka na practice. Ayaw dyan pag cellphone pag gabi eh. Na, paano na mo mata ba? Kanang urasik ka na sa hayag sa cellphone. Naguro ka po. Masarap tumambay. Ako kayo, paano no? Asa ka pa yung cellphone ano? Wapo kayo. Ano ba? Oh! Meron na? Wala pa? Wala pa?